Ngayong araw nga ay lumabas kami ng mga kaibigan ko. Matagal na kasi namin pinaplanong lumabas at kumain sa isang eat all you can buffet. Siguro mag 3 years na din yon. Hoy, hindi! Habang nasa biyahe nga ay tinatanong ko sila kung ano yung gusto nilang kainin sa buffet. Kasi nga kahapon pa lang ay nakita na namin yung menu. Marami naman choices kasi nga ay buffet. Merong chicken salad, pininyahang manok, binagoongang manok, fried chicken, chicken wings, at puro Bakit puro chicken? So after 20 days, nakarating na nga kami sa restaurant. Hoy, hindi! 20 minutes lang yun. Pagpasok nga namin ng restaurant, ay nakita ko na agad yung buko pandan. Sobrang nagkikrave kasi ako sa buko at sa mga Filipino desserts. Kasi dito sa Saudi, puro cake, ice cream, chocolates, ganyan lang yung mga desserts dito. Kaya magsasawa ka at pag uwi mo sa Pilipinas, diabetes ang sakit mo. So pagpasok nga namin ay umakyat na kami sa taas kasi sa taas ang dining area nila. Di ko alam bakit alam na alam ng kaibigan ko. Siguro madalas to dito. Suki ng mga buffet. Kaya pala ang lusog. Hoy, hindi. Healthy lang. Ganun. Pagpasok nga namin ay hinanap ko na agad yung fried shrimp. Saka yung ginataang crab. Pero wala. Bakit ganun? Shout out Davao Inasal. Sobrang nagkikrib nga ako sa inihaw na bangus, saka sa spring roll at pansit. Tapos gusto ko rin itry yung version nila ng fried chicken, lalong-lalo na yung binagoongang manok. Kaya alam ko na kung ano yung una kong kakainin. Hindi ako masyado kumakain ng baka kasi alam nyo na, high blood. First time ko nga kumain sa isang eat all you can buffet dito sa Jeddah. Dahil sa restaurant din ako nagtatrabaho. Kaya parang umay din ako sa mga pagkain. Charot! Una ko nga kinuha ay yung kanin. Tapos habang sumasandok ako, sabi ng kaibigan ko, "Hoy, konti lang ang kunin mong kanin, baka mabusog ka agad." Masyadong pala desisyon sa buhay. Tawang-tawa tuloy ako habang kumukuha ng foods. Sinunod ko nga agad na kinuha ay yung spring roll. Ba't ganun? Dito sa Saudi, ang tawag yan spring roll. Tapos sa Pinas, lumpiang gulay. Yung totoo, ang aarte nyo. Huy, hindi. Sunod ko namang kinuha ay yung chicken binagoongan. Nung nakita ko pa lang sa menu yan, ay sabi ko na sa sarili ko na kailangan ko yung tikman. Sinunod ko naman yung fried chicken. Ewan ko ba, halos araw-araw naman akong kumakain ng fried chicken, pero di pa rin ako nauumay. Tapos ayan, patingin-tingin kung ano ang pwede ko pang kainin. Pero mukhang wala na dahil puro baka na ito. Pero kumuha pa rin ako ng kaunting beef menudo. After nga namin kumuha ng pagkain ay nagtingin-tingin kami kung saan kami papwesto. Kung mapapansin nyo ay halos walang tao. Gawa nang nirentahan namin yung buong resto. Hoy, hindi, walang ganon. Sobrang nakakatuwa nga yung ambience ng restaurant nila. Para ka lang umattend sa reception ng kasal. Pagpasok ko nga, hinahanap ko yung bagong kasal. Huy! Habang kumakain nga, ay pinag-uusapan namin yung videographer namin. Kasi kami ay kumakain na. Tapos yung nagbibideo sa amin, ayan, pa-video-video. Tapos pabulong-bulong, gutom na daw siya, gutom na siya. Sabi nga namin, bahala ka dyan, ginusto mo yan. Huy! Naalala ko tuloy bigla bago kami pumunta dito. Sabi kasi ng kasama ko, wag daw muna kami kumain maghapon. Para daw marami kaming makain sa buffet. Grabe naman yan. Naalala ko nga, ang ulam pa naman namin ng tanghali ay chicken caldereta. Nasarapan naman ng pagkakaluto, ang dami ko tuloy nakain. Nasarapan ko tong spring roll nila. Kaya pala ang bilis na ubos. Tapos habang kumakain kami, naaalala pa rin namin yung fried shrimp. Sabi nga ng kasama ko, wait lang daw, baka mamaya ilabas. Kaya hindi kami nagpapakabusog agad. Tapos itong mga kaibigan ko, lahat ng magdaan ay pinapansin. Sabi ko nga yung pagkamarites nila, wag nilang dalhin hanggang sa labas. Hanggang restaurant lang, ganun. There's a eat, ganun. Recommended naman yung food dito sa Davao Inasal. Sa chicken binagoongan, saka sa fried chicken, kulang lang siya sa alat. Kaya mapapasawsawan ka talaga. Huy! At the best yung sawsawan nila, yung may toyo, sibuyas, kamatis, at saka sili. At ang pinaka nagustuhan ko talaga ay yung inihaw na bangus. Nakakutsara at tinidor pa ako niyan na, pero naubos ko. Yan yung babalik-balikan ko talaga sa Davao Inasal, yung inihaw na bangus. Ang sarap. Ang sarap, parang si ano. Huy! After ko nga nasimutin yung bangus, ay kumuha pa ako ng pansit. Huy! Ewan ko ba bakit masyado ang gutom ko nung araw na yan? Kasi isang linggo na rin akong hindi nakakain ng maayos. Nai-stress na nga ako sa mga bayarin ko buwan-buwan. After 1 minute, naubos ko na yung pansit. Huminga lang ako ng kaunti at sinabi ko na, desserts tayo? Huy! Sabi nga ng mga kaibigan ko ay kaya ko pa daw ba? At ang sagot ko lang ay, yes! At kumuha na nga kami ng desserts. Una kong kinuha ay yung ubi biko. Naalala ko tuloy yung kakanin namin sa Pinas. Sobrang sarap magluto ng nanay ko niyan. Shout out, Nanay Saras Kakanin. Madami din naman desserts dito.
pero busog na rin talaga ako. Kaya konti-konti na lang din yung kinukuha ko. Kumuha din ako ng minatamis ng langka. Naalala ko tuloy sa Pinas, ang dami namin puno niyan. At kapag kapanahunan, ang dami-daming bunga. Lang, share ko lang. Marami ka rin naman pagpipilian sa mga desserts nila. Meron ding watermelon, may corn kernels, minatamis ang langka, fruit cocktail, at saka yung macaroni salad. Pero sa lahat, ang pinaka nagustuhan ko ay yung macaroni salad. Bigla ko tuloy naalala yung Pasko, pero single pa rin ako. Huy! Habang kumakain ako ng desserts, ay nakatulala lang sa akin yung mga kasama ko. Mga tulala na sa busog, ganun. Tapos sabi nila sa akin, sulit na sulit daw yung 40 reals. Grabe naman yarn. Huminga lang kami ng kaunti ay lumabas na rin kami. Kung mapapansin nyo ay hirap na hirap kami lumakad sa busog. Sa mga gusto kong kumain dito sa Davao Chicken Inasal, ikakopy ko na lang yung Facebook page nila sa comment section. See you on my next vlog. Sabay-sabay tayo magsabi ng, huy, walang ganon.